What is economic policy? Definition. Economic policy refers to the various measures and actions taken by the government to influence economic life and achieve specific national objectives. Barakallahu fikum. Yan po yung economics policy. Ang economics policy ay meron siyang types of economic policies na fiscal policy, monetary policy, at saka trade policy. So ito lang kukunin muna natin, yung dalawa. No, ito next time lang 'yan. Ito lang. Okay. So bimaana, ito isang subject na 'yan doon sa economics. Isang subject. Kahit yung isa, yung kanina na pinag-aralan natin na economic theory, may subject 'yon. Ito si economic policy, meron subject. Tapos yung isa na yung isa economic system ay meron ding subject. So kukunin muna natin si economic. Pero mga subject po ito ng Sharia economic law. What is economic policy? As-siyasatul iktisadiyya ay tumutukoy sa mga hakbang patakaran, no? Tumutukoy po sa mga hakbang, patakaran at programa na isinasagawa ng estado o pamahalaan upang impluwensyahan at pamahalaan ang ekonomiya. Ano po ang layunin niyan, yung economic policy? Layunin nito ang mapanatili ang balanse sa ekonomiya at makamit ang mga tiyak na layunin tulad ng paglago, growth, katatagan, stability, at katarungan, panlipunan, equity. So, meron po tayong uri ng economic policy. Dito sa presentation natin na isulat ay 3 po, pero 2 lang ang ibigay ko sa inyo. Saka na lang natin yung trade policy. Ang fiscal policy as siyasatul maliyya, isang subject na yan. Al fiscal policy po ay siyasatul maliyya, nakatuon sa paggamit ng gastos ng gobyerno. Yan po yung public expenditures at buwis taxation, no? Upang makontrol ang ekonomiya. Yan po ang siyasatul maliyya, no? Yung expenditures at saka budgets as a tool to influence economic activity, at saka yung buwis taxation, no? Upang makontrol ang ekonomiya po. Ano ang halimbawa natin diyan? Sino magbigay ng halimbawa sa fiscal policy? Okay. Halimbawa natin diyan, kung mataas ang inflation, maaaring magtaas ng buwis upang bumaba ang purchasing power at bumaba ang demand. Kung bababa ang ekonomiya, tataas naman ang government spending para pasiglahin ang trabaho at production. Ulitin natin. Ang halimbawa niyan po, yun sa siyasatul maliyya, fiscal policy, siya po ay nakatuon sa paggamit ng gastos ng government, public expenditures, or buwis taxation upang makontrol ang economics. Ang halimbawa niyan, kung mataas ang tadakom, inflation, maaaring magtaas ng buwis upang bumaba ang purchasing power at bumaba ang demand. Kung bumaba ang ekonomiya, tataas naman ang government spending para pasiglahin ang trabaho at produksyon. Okay. Punta tayo sa monetary policy. Monetary policy, as siyasatun naqdiyya, nakatuon sa supply ng pera. No? Nakatuon sa supply ng pera. Kung doon sa fiscal policy ay paggamit ng gastos ng government, dito naman sa monetary policy ay nakatuon siya sa supply ng pera at interest rate sa bansa. Karaniwang hawak ng Central Bank of the Philippines, no? Halimbawa niyang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang halimbawa diyan, pagtaas ng interest rate upang mabawasan ang pangungutang at kontrolin ang inflation, yung at-tadakhum sa Arabic, no? Pagtaas ng interest rate
upang mabawasan ang pangungutang doon sa World Bank at kontrolin ang at tadahom. So, kapag sa pagbaba naman ng interest rate upang pasiglahin ang investment at production. Anong halimbawa niya? Bigyan tayo ng aplikasyon kasi yung halimbawa natin hindi po klaro. Tama po ba? Tama po yun. Okay, pagsukot kayo, tama. So, halimbawa niya Ikhwani wa Akhawati sa aplikasyon natin, topic, no? Anti-inflation policy. Narinig na ninyo anti-inflation policy? Anti-inflation policy, kapag mabilis ang pagtaas ng presyo, pwedeng itaas ng gobyerno ang buwis o bawasan ang government spending upang bumaba ang demand. Yan po ang economic. Yan po ang sa anti-inflation policy. Ang anti-inflation policy, kapag mabilis ang pagtaas ng presyo, pwedeng itaas ng government, no, ang buwis, ang taxation o bawasan ang government spending upang bumaba ang demand. So, punta tayo sa export promotion. Sa export promotion, pwedeng magbigay ng subsidy o insentibo sa mga exporters upang palakasin ang sektor ng kalakalan at bawasan ang trade deficit. Yan po sa export promotion. Pero sa agricultural support, pagbibigay ng suporta sa magsasaka tulad ng fertilizer subsidy or guaranteed buying price upang tiyakin ang food security. Yan po ang tatbikat natin dyan, application. Sa crisis response, noong unang panahon ng pandemya, COVID-19, sa COVID-19 ba yan? Noong Yes, Doc. panahon ng pandemya, maraming government ang naglunsad ng stimulus packages, cash aid, ayuda, loans upang suportahan ang kabuhayan at negosyo. Tama po ba? Mali? May ginawa? Meron. May ayuda. Bimaana ya ikhwani wa akhawati, sa economic po, mga layunin ng economic policy, no? Mga layunin ng mga economic policy, pag-control sa inflation. Yan po yung asiyasa. Ano yung? Ano yung pangalan niya? Asiyasatul. Ano pangalan niya sa English? Arabic? Asiyasatul iktisadiyah. Economic policies. Ang mga layunin nito po, yung economic policy na ito, ay pag-control sa inflation at tadahom, pagbaba ng unemployment, pagsuporta sa sustainable development, pagpapabuti ng balance of payments. Yan po ang mga layunin ng economic policy. Mashallah, maganda po, no? Ang economic policy. Okay. Yan po yung fiscal policy components, public revenue, public expenditure, at saka public budget. No? At saka yung monetary policy, credit control, primary object natin, credit controls like that. Okay. So, dito yung ikhwan yung wakawati, mga goals po ng ginagamit. No? Mga goals na ginagamit, taxation, ito po yung mga goals ng economic policy, mga tools na ginagamit nila, hindi goals, bakit punta tayo sa goals? Mga tools na ginagamit nila, no? Ano yung mga tools na ginagamit nila? May tax interest, dito sa key tools nasa monetary policy. Opo, interest, andun yung interest rates, no? Sa taxation, subsidy. Okay, ganito ya ikhwani wa akhawati. Kapag sa fiscal policy, ano ang ginagamit ano ang tools ng fiscal policy? Ano ang tools na ginagamit ng fiscal policy? Public revenue. Ano brother? Revenue. Nasa kitab revenue. Revenue sa kitab? Okay.
public revenue. Opo, public revenue, yun po yung taxation. Tama. Sino yan? Si Salahuddin. Okay. Revenue, public expenditure, at saka public budget. Yung sa revenue, sa public revenue, ay yan po yung taxation, subsidies, public spending, at marami pang iba. Okay. Kapag naman sa monetary policy, ay nandyan yung interest. Sabi mo kanina, mashallah. Interest rates, money supply control, yan po yan sa monetary policy. Alam ba ninyo yung kapatid ni World Bank? Yung kapatid ni World Bank? IMF. International Monetary Fund. Yun, International Monetary Fund. Monetary Fund. Okay. Ano ang ginagawa niyan? Si International Monetary Fund na yan. Ano ang ginagawa niya, sister? Yung IMF. Di ba po ano rin yun, parang assistance sa world economy? Opo. Yung International Monetary Fund, yung IMF, is a global financial institution that works to support international economic stability and cooperation. Yan po yan. Yan po yan siya. So, yan po yung ano ang purpose nila? Sila ang, kapag may mga crisis, sila ang, anong gagawin nila? Ayuda. Magbigay ng ayuda. Pwede magbigay ng ayuda. Magkuhan sila. Ano yan? Ang role nila ay pinoprotektahan ang mahihina. Protektahan ang mahihina at nagsusupport din sila ng ayuda. Tama po si At Sister. pinangalagaan ang katatagan. Opo. At saka, Economic specialist po. ano po? Yung mga economic specialist po. Opo, may economic specialist yan sila. So, binabantayan nila ang mga lugar na may mga inflation. Or kung mayroong mangyayaring global inflation, so sila ang support. So, sino ang kapatid niyan? Si World Bank. Si World Bank, doon siya kukuha ng ano? Doon siya kukuha ng pera. Funding. Funding, opo. So, doon siya kukuha ng pera. Next time, Monetary funding. Opo, another topic yan. I-research lang niyo dyan, inshallah. Another topic yan, may isang subject na monetary fund. Kapatid ni World Bank yan. So, yan po. Kawati. So, yan ang, ano ang mga tao dyan? Yung marunong po, specialist nila yung economic policy. Kung ang mga kapagtrabaho dyan, yung specialist nila yung economic policy po. Yung siyasal maliya. Yung siyasatul iktisadiyah. So, dahil, depende kung doon ka malagay sa fiscal policy o doon ka malagay sa siyasal nakdiya. Pero sa siyasal nakdiya po, sila ang kumukontrol sa lahat ng pera. No? Sila ang kumukontrol sa lahat ng pera. Kagaya ng sa monetary policy natin sa Pilipinas, no? Hawak ng Central Bank of the Philippines. Sino ba naghawak ng pera sa Pilipinas? Central Bank of the Philippines, di ba? Central Bank. Opo, Central Bank ng Philippines. So dito pag si monetary, yung IMF, no? International Monetary Fund, ay hawak nila ang pera, doon sila kumukuha sa kanyang kapatid na si World Bank.